Bulong ni Amara at bumalik sa office nila. Ayaw pa rin niyang makiusap ha? Nilapag niya ang dala sa table ni Elisa at bumalik sa pwesto niya. Kakaupo lang niya na makatanggap ng tawag. Tita, iha, nasan ka? Dito ako sa Jollibee, samahan mo naman ako. Sige po, gusto ko rin pong magpalamig. Elisa, lalabas lang ako ha, nasa baba ang tita ko eh. Sige, tawagan na lang kita pag kailangan ka na rito. Pagpayag ni Elisa kaya dali-daling lumabas si Amara. Tumungo sa Jollibee at pinuntahan si Christina. Iha! Hello tita? Kanina ka pa rito? Bago lang, nag-order na ako. Kain ka na. Thank you po. Sana ako na nag-treat sa inyo. Mukhang masaya ka ata. Yes po tita, nanalo ako sa competition. Talaga? Kunwari gulat na tanong ni Christina. Wow, congrats! Thank you po. Second place ba yung necklace ko? Ha? Bakit second place lang? Tanong ni Christina. Ang taas ng score ng binigay niya kay Amara. Anong nanalo? Ang rosy butterfly? Yes po. Magalang na sagot ni Amara at ngumiti. O ba't masaya ka pa? Wala lang ho, kasi ang mapasama sa top 10, malaking karangalan na ho. Sagot niya at kinuha ang cellphone. Here po, look ko, ito po yung design ko. Wow, ang ganda naman. Eh di nakita mo ng mommy ng boss ninyo. Marahang tumango si Amara. Kamusta, maganda ba siya? Napatingin si Amara sa ginang na nasa harapan. Sakto lang ho. Ha? Maganda po siya, sagot ni Amara. Siyempre mother-in-law niya yun. Kaso medyo stricta lang. Siguro dahil mayaman siya at boss namin kaya't gano'n na talaga siya. Inaway ka ba niya? Hindi ho. Kamusta ang outfit niya? Sigurong elegante niyang tingnan. Okay lang naman ho. Ganon nga po siguro kapag mayaman, makapal mag-makeup. Pasimpleng napahawak si Christina sa mukha. So pangit siya? Hindi ho. Maganda po pero siguro mas maganda siya kung medyo bawasan niya yung makeup niya para lumabas yung natural na ganda. Sana may makapagsabi sa kanya niyan. Pero hindi rin naman ho ako sure kasi nga po hindi ako makeup artist. Siyempre mas okay sa akin na hindi ganun kakapal ang makeup kasi ang ganda na ho niya. No wonder ho, gwapo yung boss namin. Oh, nagkagapuan ka ba sa anak niya? Sino mo bang di magagapuan sa CEO namin? Ang problema lang ho dun sa boss namin yun, sumpungin, di maintindihan ng ugali. Sagot niya. Ganon talagang ugali ng mga lalaki, lalo ng mayayaman. Ani Christine ang naging maingat sa sinasabi. Ano bang ginawa niya? Ayaw hong pirman yung mga papeles ngayong araw eh. Ayaw hong makipag-usap sa kahit sinong empleyado. Pagkakwento niyang hindi rin maintindihan ng asawa. Ang anak ko, ganun lang siya, lalo na kapag may hindi nakukuha. Ewan ko dun. Kamusta na pala kayo ng asawa mo? Pag-iiba ni Christina. Hindi po kami nagpapansinan. Baka naman kulang lang sa lambing, sabi ni Christina. Bata pa si Amarang tingnan para magkaroon ng asawa. Ewan ko po sa kanya. Anong trabaho niya ba? Sa opisina ho. Total, hindi naman ito alam ang sitwasyon niya. Nagsinungaling si Amara. Sa opisina ninyo? Yes po. Mabutit magkatrabaho kayo. Sayang at masyado ka namang nagmadaling mag-asawa. Nanghihinayang na sabi ni Christina. Maganda pa naman si Amara at panigurado. Maraming mabibingwit na mayamang asawa kapag wais ito. Kung pwede nga lang, wag na ako makasal sa kanya. Bulong ng isip ni Amara. Pero sa halip na magsalita, ngiti ang sinukli niya rito. Sana next time, kasama mo ng asawa mo kapag magkikita tayo. Somehow, gusto rin niya kung ano ang mukha ng mapalad na pinakasalan nito. Sige po, pagpayag ni Amara pero malabong maiharap niya si Clyde dito dahil baka tarayin lang to ng asawa niya. Nagkwentuhan sila at pagkatapos ng 30 minutes, nagpaalam na siyang babalik. Nakasalubong niya si Clyde palabas ng elevator. Sir, wait lang. Tawag ng mga empleyado. Papirma ho. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo, wala akong oras sa inyo. Asik ni Clyde kaya't natigil sa paghahabol ang mga to sa kanya. Ano bang problema mo? Mahina pero gigil na tanong ni Amara nang magtapat sila ni Clyde. Ikaw? Ano bang problema ng babaeng yun? Gigil na tanong ni Clyde nang pumasok na sa opisina. Kagabi pagdating, never siya nitong kinausap. Nauna nga tong kumain nang dumating siya galing sa mga kaibigan, kaya't sa labas naman siya natulog. Sir, magpapirma raw ho sina... Diba sinabi ko na hindi ako tumatambak na empleyado? Pero sir, tambak na ho ang pipirmahan ninyo at ngayon ang deadline ng submission nila para sa new designs. Kapag walang approval galing sa inyo, madedelay ho ang... Wala akong pakialam.
Ngayon lang pinabayaan ni Clyde ang opisina. Mula noon, never nitong binaliwala ang lahat. Clyde, ano bang nangyayari sa'yo? Napatingin sila kay Veronica na walang paalam pumasok. Di ba sabi ko ilak mo ang pinto? Tanong ni Clyde kay Rino. Nakalimutan ko sa dami ng kumakatok. Clyde, ano ba? Wika ni Veronica. Please, ayokong tumanggap na empleyado kaya't lumabas ka bago ko pa malimutang kaibigan kita. Ah, gusto mo mag-resign ako? Miss Anatan, hindi kita pipigilan kung yun ang gusto mo. Anytime, malaya kang umalis sa kumpanya ko. Tugon ni Clyde kaya't sumimangot si Veronica at padabog na lumabas. Binuksan ni Clyde ang laptop at tinignan ng proposal ng investors sa kanya, pero hanggang ngayon nanatili ang paninindigan niyang huwag tumanggap ng investors dahil financially stable siya. Binuo niyang kumpanyang mag-isa kaya't sosolohin niya ito ngayon. Sir, nasa labas ho si Madam, papapasukin ko ho ba? Bahala ka. Sagot ni Clyde kaya pinapasok ni Rino dahil baka sakaling ito ang makapagpapabago sa mood ng boss nila. Kailangan mo? Tanong ni Clyde na makita ang asawa dahil nasa laptop nakatutok ang mata niya. Kailangan ko magpapirma ng project namin? Ano ba kita? Pinagsasabi mo? Nakakunot ang noong tanong ni Amara. Pirmahan mo na kasi kailangan na namin. Hindi naman kita inuutusan na. Depensa ni Amara. Pumunta ka ba rito bilang empleyado o asawa ko? Bilang empleyado mo. Lumabas ka na. Di ako nag-e-entertain na empleyado. Pagtataboy ni Clyde. Fine. Wala rin siya sa mood na makipag-usap kay Clyde dahil lalo lang kumukulo ang dugo niya. Ayaw pa rin niya? Ano bang problema niya? Gigil na chinat ni Amara si Clyde pero scene zone lang siya. Delay ang approval kapag hindi pa rin niya pinunmahan ang mga kailangan natin. Nag-aaral lang sabi ni Jen. Busy ba talaga siya? Tanong ni Jason. Pipirma lang wala naman siyang ginagawa. Hindi ko rin maintindihan. Baka affected din siya sa pagbabackout niya sa engagement nila. Sabat ni Marilu. Or baka busy makipag-reconcile kay Ma'am Yvonne kaya ayaw pa istorbo. Pero wala rin siyang pinipirmahan kahit isa kaya patas lang tayong lahat. Inip na si Amara kaya tumayo siya at binitbit ang project nila. Babalik ka ulit? Tanong ni Elisa. Susubukan ko, sagot niya. Magsasayang ka lang, sabi ni Marilu pero lumabas na si Amara. Alam ng lahat na ayaw makipag-usap ni Clyde kaya't walang tao sa labas ng opisina nito. Hindi ka talaga nadala. Ni Veronica ang nagpa-esmed kay Amara. Ayaw nga niya ng kausap eh. Walang masama kung susubukan ko, sagot ni Amara. Confident enough? Excuse me po, ma'am. Paumanhin niya at saka dumiretso sa opisina ni Clyde. Kumatok siya 3 beses. Ayaw nga niya, madam, ani Rino. Ilang beses ko nang sinabi na hindi ako pipirma, ani Clyde. Nakikiusap ako sa'yo, pirmahan mo yan. Mahinahong sabi ni Amara. Hindi ako nakikinig sa pakiusap ng isang empleyado. Ani Clyde na sa monitor ang mga mata. Nakikiusap ako hindi bilang empleyado, kundi bilang asawa mo. Wika ni Amara kaya't natigil si Clyde sa ginagawa. Labas, Rino. Utos ni Clyde kaya't lumabas ang assistant. Ulitin mong sinabi mo, Amara? Nakikiusap ako bilang asawa mo na pirmahan mo na yung documents namin. Bilang asawa? Ani Clyde sa kanapa smirk. Pero hindi ko ramdam na asawa ko nasa harapan ko ngayon. Clyde, know the difference between asawa at empleyado? Umikot si Amara para tumayo sa tabi ng asawa. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya. Ano bang ginagawa ng isang asawa? Yumuko si Amara, tinawakan ng necktie ni Clyde. Tsaka nilapit ang mukha kay Clyde para likanto. Pero hinapit siya ni Clyde sa bewang at hinatak paupo sa kandungan nito. Nauubos ng pasensya ko sa iyo, Mrs. Andueza. Wika ni Clyde at siniil ng halik ang mga labi ni Amara. I miss you. Wika niya saka hinalikan ng leeg ng asawa habang ang mga kamay nakasuporta sa balakang nito para di mahulog sa kandungan niya si Amara. Kailangan mo ng pirmahan ng documents? Sabi ni Amara bago pa sila umabot sa pagtatalig. Alam niya nasa labas lang nag-aabang si Veronica. Pipirmahan ko pero promise me na uuwi ka ng maaga, sagot ni Clyde. Okay. Pagpayag ni Amara tumayo sa kainayang damit na ginusot ng asawa. Wala naman siyang ibang pinupuntahan pagkatapos ng trabaho, kaya't uuwi talaga siya na maaga. Kinuha ni Clyde ang dala ni Amara at pinirmahan ito. Salamat. Pasalamat ni Amara nang dadamputin na sana ang folder pero inilayo ni Clyde. Aalis na ako. Kiss muna. Ang tagal ko na baka hahalik ka?
o hindi ko pipirmahan ang nasa mga kasama mo. Nambablackmail ka, sabi ni Amara at saka yumuko, hinalikan sa mga labi si Clyde. Satisfied? No. Sagot ni Clyde kaya't lumayo si Amara na nakasimangot. Let's continue mamaya sa bahay. Aalis na ako. Paalam ni Amara at dinampot ang folder at lumabas. Bakit ang tagal mo sa loob? Tanong ni Veronica na hinarangan si Amara. Gusto sana niyang pumasok pero nakabantay si Rino. Bakit ang tagal mo sa loob? Tanong ni Veronica na hinarangan si Amara. Nagpapapirma lang ho ako. Sa tingin mo mapapatawad ka niya kapag nalaman niyang totoong mong pagkatao? Ma'am, wala ho ako sa mood makipagtalo. Kung hindi ho ako tanggap ng kumpanya, handa ho kong iiwan to. Then pack your things dahil walang may gusto sa'yo. Liar? Umahanap lang siya ng tiyempo para mapaalis sa kumpanyang to si Amara dahil ang bigat ng dugo niya rito lalo na't pinahiya siya ni Clyde kahapon para lang sa babaeng ito. Pero wala ka ho sa posisyon para palayasin ako? Wow! Ngayon lang ako nakatagpo ng empleyadong matalas ang dila sa pagsagot sa direktor niya. Hindi ka ba natatakot na baka mapatalsik kita? Or sadyang lumaki na ang ulo mo? Sorry ho, maiwan ko na kayo. Paalam ni Amara at iniwan si Veronica. Kapag ma-annul ng kasal nila, baka pag-initan pa siya nito at mapatalsik siya sa kumpanya. Dapat pala ihanda niya ng sariling mawala ng karir kapag hindi na legal ang kasal nila. Oh, okay na ba sir? Tanong ni Elisa. Nagpipirma na siya. Busy lang sa ibang bagay kaya't ayaw niya muna magpa-istorbo kahapon at kanina. Sagot ni Amara. Alam na ba ni sir ang tungkol sa ama mo? Tanong ni Elisa. Tila umurong naman ang dila ni Amara na hindi na siya makapagsalita pa. Ayoko ho munang isipin. Magkaiba na ho kami ng bahay ni Papa? Pag-iwas niya. Who told you na gumamit ng cellphone habang nasa trabaho? Tanong ni Clyde sabay buka sa cellphone ng asawa. Nagsa-cellphone ka pero hindi mo ako nireplyan. Bulong niya na si Amara lamang ang nakakarinig. Sir, ngayon lang po ako nagbukas. Depensa niya. Hello sir? Pati ni Kendra na nagsimulang magpanik ang utak dahil sa inuusisa sila ni Clyde. Minsan lang tong mapadpad sa office nila kaya't nakapagtataka kung bakit nandito ito ngayon. Chinek ko lang kung anong ginagawa ng mga empleyado ko sa ganitong oras. Wika ni Clyde at tumingin sa asawa. Kumain na kayo, bawal kayo magutom? Binalik niya kay Amara ang cellphone at lumabas. Boss, di ka ba daraan sa office ni Olivia at Janeline? Tanong ni Rino na nakabuntot sa kanya. Mukha ba akong inspector? Ay, sorry boss. Paumanhin ni Rico at sinundan si Clyde pabalik sa opisina. Ganito ba talaga kadaming pipirmahan ko? Bulalas ni Clyde. Yes boss, sagot ni Clyde. Nag-iinarte kasi kaya tambak tuloy yung mga papeles sa mesa. Pirmahan mo na lang kaya, pero ikaw magtapos mamaya. Stamp mo na lang. Sige. Bandang 2:00 tinawagan niya si Amara. San ka na? Tanong niya. Sa opisina. Sagot ni Amara at inayos sa mga table. Uwi ka na. Ha? Ang aga pa. Sagot ni Amara. Di ba sabi ko maaga kang uuwi? Hala, sobrang aga pa talaga eh. Uuwi ka? O susunduin pa kita? Tanong ni Clyde kaya't napasimangot si Amara at tinapos na ang tawag. Okay ka lang? Tanong ni Elisa nang mapadaan sa kanya. Elisa? Mahinang sabi niya sabay hawak sa tiyan at ulo. Okay lang ba kung mag-early out ako? Masama kasing pakiramdam ko eh. Pag-inarte niya sabay ngiwi. Patawarin sana siya sa pagsinungaling niya. Ha? Punta kang klinik. Tara samahan kita. Wag na. Gusto ko lang magpahinga. Matulog ka muna ron. Di kita papayagan mag-drive. Nandyan lang naman ang bahay ko eh. Kaya ko pa naman. Kahit na magpasundo ka sa boyfriend mo, gusto ko secured ka. Sige, tawagan ko siya. After 15 minutes, lumapit siya kay Elisa. Okay lang ba umuwi muna ako? Nasa baba ng boyfriend ko. Pagsasinungaling niya. Atid kita sa baba. Huwag na, tanggi ni Amara. Kaya ko naman eh, mag-overtime na lang ako bukas. Okay lang, ingat ka. Salamat Elisa. Nakahinga siya na maluwag na makalabas na sa opisina. Binilisan niya ang paglalakad para makababa sa parking lot. Papasok na ako. Sabi ni Amarang tinatanggal ang kamay ng asawa sa bewang niya. Mag-absent ka. Total alam nila na may sakit ka. Walang sakit sa tiyan, tumatagal ng ilang araw. Bumangon siya at sinuot ang tsinelas. Mariligo lang ako. Boss mo ko, kaya akong masusunod, Amara? Ngayon lang sila nagkabati ng asawa kaya't gusto niyang bumawi. Asawa mo ko, Clyde. Hinarap niya ang asawa para pakitang di siya nito matatakot ngayon. Kaya nga, bumawi tayo ngayon bilang mag-asawa.
Gusto kong magtrabaho, Clyde. Isa pa, nakailan ka na kagabi ah? Psst, ilang araw lang naman hinihingi ko eh. Sa weekends, buong araw tayo magsasama. Pero, alam mong masaya ako kapag nasa trabaho ako. Okay. Pagpayag ni Clyde at pinagmasdan ng hubad na katawan ng asawa. Maliligo na ako. Paalam ni Amara dahil hindi niya nagustuhan ang titig ni Clyde sa kanya. Baka mapilitan siyang umabsent ng last minute. Hey, labas! Pagtataboy niya sa asawa. Gusto ko rin maligo. Pilyong sabi ni Clyde at binuksan ang shower saka hinaplos ang basang mukha ng asawa. Malilate na ako eh. Ako ang bahala sa'yo. Wika ni Clyde at siniil ng halik ang asawa at saka tinaas ang kaliwang binti. Morning! Sorry, wala akong pandesal. It's okay, kamusta ng tiyan mo? Tanong ni Elisa. Okay na, hindi na sumasakit kaya't pumasok na ako. Sana nagpahinga ka na lang muna sa bahay, sabi ni Lily. Walang anuman, wala na akong sakit na nararamdaman. Of course, masakit ang hita at balakang niya. Nasobrahan sa ginawa nila ni Clyde, lalo na yung posisyong pinagawa nila kagabi. Pero pag masama pa rin ang tiyan mo, umuwi ka na or pumunta ka sa klinik ha? Sige po, sagot niya at tumungo na sa table. Coffee, ani Jason at nilapag ang kape sa table ni Amara. Thanks. Nagsimula ng araw nila dito sa opisina. Medyo nagkailangan man sila sa ama niya. Pero ngayon bumabalik na sila sa dati. Morning guys! Merienda muna kayo, donuts and coffee. Nilapag niyang dala galing sa Starbucks. Birthday mo? Tanong na Jen kay Jessie. Libre yan ni Sir? Aba, himala. Ana Jason. Birthday ba kayo ni Sir? Tapos na, sagot ni Elisa. Ay ba't daw nagpamigay? Hindi ko rin alam. Madam, nakangiting bulong ni Jessie na ibigay kay Amarang huling box. Salamat. Bait ni Sir ngayon na, ani Marilu. Baka may birthday sa pamilya. Pogi point siya today ah. Wika ni Kendra at kinain ang donut niya. Sige na, aalis na ako. Paalam ni Jessie. Agad niyang naisara na makitang heart-shaped na donut. Kinuha ang cellphone at pinitsuran at sinend sa asawa. Thanks. Akyat ka dito after mong kumain? Ayaw, busy ako. Ako na lang ang bababa. Seryoso ba siya? Nagdadalawang isip siya. Siyempre baka nagbibirong asawa niya. Kaya hindi na lang siya nag-reply. Nawili siya kagagawa ng project nila nang pumasok si Clyde. Sir! Bati ni Lily kaya't sumulyap si Amara sa asawang palapit sa kanya. Suot ang t-shirt na ginagawa niya kahit ang fresh tingnan. Amara, wika ni Clyde kaya't napakagat siya sa ibabang labi. Hindi ba't sabi ko kakausapin kita? Hinatak ni Clyde ang isang silya at naupo sa tabi niya. Since ayaw mong pumunta sa office ko, dito tayo mag-usap. Nilingon ni Amarang asawa. Ginagawa mo, bulong niya. Gaano ba kahalaga ang ginagawa mo rito para tanggihan ng boss mo? Clyde, umalis ka na. Bulong niya na kung pwede lang hampasin niya si Clyde. Aalis na ako kung sasama ka sa opisina, bulong ni Clyde. Nakakainis ka, bahala ka dyan. Di na lang niya pinansin si Clyde para kusa na tong umalis. Nagulat siya na maramdaman ang kamay nitong umakbay sa kanya kaya agad niya yung tinanggal. Ginagawa mo? Just a normal thing na ginagawa natin. Gigil na nilingon niya si Clyde at tinitigan na nakakamatay na tingin pero ngumiti lamang ito. Okay, later na lang kapag di ka na busy. Wika ni Clyde saka lumabas na. Uy, ano yun? Tanong ni Kendra nang lumabas na ang boss. Nakita ko yung pag-akbay niya ha? Me too, ano dyan? Ha? Wala ha. Aksidente lang yatang nalagay ang kamay niya. May gusto lang pag-usapan tungkol sa necklace. Pagsisinungaling ni Amara. Pwede namang sirinong bumaba, ani Elisa. At ano ang bulungan ninyo? Wala nga. Tinatanong lang kung may dadagdag pa ako sa design. Sa pagkakaalam ko, single na si Sir. Makahulog ang sabi ni Kendra. Hoy, huwag tayong malisyoso ha. Ayokong pag-initan tayo ng boss. Baka isipin binibigyan kahulugan natin ang sinasabi niya. Shit! Ang hot talaga ng katawan ni Sir. Kinikilig na sabi ni Kendra. Ang sarap niyang i-baby. Himala at ang cool niyang tingnan ngayon, sabi ni Jan. Baka inspired, sabi ni Lily na napangiti. Kung kamag-anak si Amara, di sana pinakilala na siya nito, kaya lang lalong lumakas ang kutob niyang iba ang relasyon nila at sa CEO nila. Tumalikod si Amara at ngumiti. Ang pogi nga ng asawa niyang tingnan. Fresh ito ngayon dahil sa suot. Sabay tayo mag-lunch, sabi ni Amara sa mga kasama. Kayo na lang, may baon ako. Ako rin, sagot na Jan. Nag-order ako ng pizza, sabi ni Kendra. Yung parents ko nasa baba na kaya't bukas na lang, tanggi ni Jason. Tayo na lang.
Yaya ni Elisa kahit silang dalawa na lang ang tumungo sa kantin at kumain. Di ko alam kung ba't hanggang ngayon nandito ka pa rin sa kumpanya. Sabi ni Janeline nang makasalubong sila. Pwede ba, Janeline? Inaano ka ba namin? Ines na tanong ni Elisa. Huwag kang makialam dito, Elisa. Kung ayaw mong isipin kung may kinalaman ka rito. Pero malalaman ng buong kumpanya ang pagkatao mo, Amara. Kaya maghintay ka lang. Kung napatalsik mo si Sir Ralph, hindi mo na ngayon matitinag si Ma'am Veronica? At talagang kinakampihan mo si Sir Ralph? Di makapaniwalang tanong ni Elisa. Anong klaseng workmate ka? Concern lang sa kapakanan ng kumpanya. Taas noong sabi ni Janeline. Kung concern ka, bakit ka nangungopya? Tanong ni Amara sa isip pero mas minabuting manahimik na lang. Tama na. Saway ni Amara. Hindi po pwedeng ibuli ka niya ha? Sabi ni Elisa. Kahit hindi ko rin alam kung ba't nakapasok ka, hindi pa rin tamang ibuli ka niya. Ngayong umiba ang pakikitungo ni Clyde sa kanila, lalo niyang siyang kinutuban na alam ito ang identity ni Amara at ito mismong nagpaprotekta dito. Palagpasin na natin sila. Nandito ako para magtrabaho as long as wala akong ginawang masama or hindi ako nangungopya, wala akong dapat ikatakot. Sabi ni Amara at nagsimulang kumain. Amara, bababa lang ako ha. Nasa labas kasi ang boyfriend ko eh. Paalam ni Elisa nang patapos na silang kumain. Sige, daan lang ako ng CR. Sabi ni Amara at lumabas ng kantin. Pababa sana siya na mag-chat si Clyde kaysa sa taas siya dumiretso. Hello Rino? Hello madam? Lumapit siya kay Clyde na may binabasang hawak na folder. Busy ka ba? Hindi, kapag asawa kong kaharap ko. Sagot ni Clyde. God, dinalaw ko lang ang asawa ko? Nakangiting sabi ni Amara saka tumayo sa tabi ni Clyde. Kakatapos ko lang kumain. Yumuko siya saka hinalikan sa pisngi si Clyde. Are you seducing me, Miss Andueza? Tanong ni Clyde sabay hawak sa bewang ng nakatayong asawa. Bakit? Bawal ba? Tanong ni Amara. Rino? Tawag ni Clyde na nakataas ang kanang kilay.